Magandang araw po mga kababayan! Isa na namang mainit na usapin ang pumapalot sa ating bayan. Kaugnay nga umano sa direktiba ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na paghandain ang mga tropa upang mag-secure ng Metro Manila. Ang tanong nga ng marami, bakit kailangan ito? Gayong nanoon naman ang mga kapulisan. May nakikita umano bang banta sa seguridad na hindi pa naaabot ng kaalaman ng publiko? Tulad ng binanggit, ang pinakamalapit na pwersa, ang 2nd Infantry Division, ay may sakop sa NCR at mga karatig na rehiyon. Nakakapagtaka umano kung bakit kailangan pa silang i-alerto ngayon. May kinalaman ba ito sa mga usaping politikal? Sa posibleng pagbabanta mula sa kaliwa? O may mas malalim pa bang pinaghahandaan? Sa gitna ng pananahimik ng palasyo, lumalakas ang bulong-bulungan. Pero gaya ng sinasabi ng ating tagapagsalita, hindi basta haka-haka ang mga kilos na ganito. Dapat ay patuloy tayong maging mapagmatsyag at mapanuri. Mga katindig, anong tingin ninyo sa mga kaganapang ito? Komento nyo ay mahalaga. Ibahagi ang video na ito, i-like at huwag kalimutang mag-subscribe sa Tindig Pinas, ang tinig ng bayan sa panahon ng tanong at pagbabago. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ng AFP Chief of Staff si General Romeo Browner na inutusan niya ang mga army troops na maghanda to secure Metro Manila. Nangangahulugan ba na mayroong banta ng seguridad ng Metro Manila? Bakit mag-utos ang AFP Chief of Staff sa mga army troops to secure? Nandyan naman ang mga pulis. So, may nakikita ba silang threat to national security? Ito sa ABS-CBN News. AFP tells army troops, be prepared to secure Metro Manila. So, sinong kalaban? May nakikita silang kalaban na hindi natin alam. Ito, the Armed Forces of the Philippines Chief reminded troops of the Army's 2nd Infantry Division in Rizal to be prepared to secure Metro Manila, the seat of government. Okay, nandyan ang palasyo, nandyan ang Malacanang. Kaya ang pinakamalapit na ground troops na mag-secure sa Malacanang ay ito pong 2nd Infantry Division. Okay, speaking of infantry divisions, Philippine Army, meron tayong 11 infantry divisions. Ang 2nd Infantry Division, nandyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, na destino din ako dyan. Ang area of responsibility niya, yan, yung Calabarzon, Mimaropa, ano na bang Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Mimaropa, Romblon, Palawan, Mimaropa, yan. And then Calabarzon, basta yung NCR, nandyan po ang 2nd Infantry Division. Baka gusto nyo malaman, nasaan ang isang division, depende sa number of battalions niya, no? Siguro average mga 7 to 8,000 troops. Estimate ko lang ito. Ang 1st Infantry Division nasa Zamboanga. Basta Zamboanga ang
Zamboanga del Sur, 1st Division. 2nd Division, nandyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. 3rd Infantry Division, nasa Aklan, Aklan Island. 4th Infantry Division, nasa Northern Mindanao, Cagayan de Oro. 5th Infantry Division, nasa Isabela. 6th Infantry Division, nasa Awang, Cotabato. 7th Infantry Division, nasa Fort Magsaysay, sa Nueva Ecija. 8th Infantry Division, I think somewhere in Samar. Ganon din, 9th Infantry Division, Samar Leyte area. And then 9th, I think Visayas din. Ang 10th Infantry Division, nasa Davao. 11th Infantry Division, nasa Hulo. Ngayon po, 11 Infantry Division. So, pinaghahanda ang 2nd Infantry Division. Ang tanong, sino ba, anong grupo ba ang posibleng hasik ng lagim na pwedeng guluhin ang Metro Manila? Okay. Isa-isahin natin, destabilization. Kampo ng mga Duterte, may kakayahan pa ba ang grupo ni PRRD na mag-destabilize? Ano sa tingin nyo? To me, wala na. Ang ano ng Duterte ngayon is survival mood. Nasa Netherlands ng dating Pangulo, si VP Sara, nakaabang na yung impeachment trial niya, survival. So, to me, destabilization, walang magawa itong other side. So, pangalawa, yung leftists, CPP and PNDF. May kakayan ba sila? Again, wala. Napakahina na ngayon ang CPP and PNDF. Wala na silang kakayahan. Kakaunti na lang ang naiiwan nilang mga armadong ano. So, pasalamat tayo kay Tatay Digong nung panahonan niya, nasimulan niya yung NTF-ELCAC. Talagang tatapusin, pupulbusin, at salamat naman itong administrasyong ito at pinagpatuloy. So, wala nang kakayan itong na makakaliwa na agawin ang poder o seat of government. Pangatlo, yung external threat. Meron ba tayong kalaban? Tingin ko wala naman. Kung yung China, yung pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea or South China Sea, hanggang doon lang. Wala akong nakikitang intensyon ng China na atakihin tayo dito sa Pilipinas. Ano pa? Ang delikado lang yung Taiwan invasion. Hindi natin alam kung kailan, but China has spoken. Darating ang panahon at China will invade Taiwan at maapektuhan tayo. Bakit? Nandito yung US forces, yung US Typhoon missile system nandito. Madadamay tayo. Yun ang tunay na hulga. At hindi lang Metro Manila, kundi buong Luzon. Nako, tatamaan yan. Dahil kung nasaan yung mga missiles, damay. Ano pa? Ang mas nakikita kong malaking threat, itong eleksyon. Yung nangyari sa OFW voting na bumoto ng straight PDP yung mga OFWs, iba ang lumalabas. Pangalan ng alyansa candidates, mga makakaliwa. Ano ba yun? Yun ang tingin ko na malaking threat sa demokrasya. Paliwanag ng COMELEC, encrypted kuno. Hindi ako maniwala sa encrypted. May isa pang nagsabi na, yeah, that's the product, that it's programmed, it's meant to be. Ganun daw. So, yun, nakakatakot. Democratic system natin, yung very sacred right ng Pilipino to vote is parang nawawala na ng saysay pag hindi nila makorek ito.
Pag-usapan natin ngayon ang mga buhol-buhol na paliwanag ng mga government officials. Bakit yung mga OFWs natin na bumoto online, solid Duterte ang binotohan, Duterte 10 plus 2, ibang pangalan ang lumalabas, mga pangalan ng alyansa at yung mga makakaliwa. Unang nagpaliwanag si Comelec Commissioner Garcia, encrypted daw para lang maproteksyonan daw ang mga OFWs from vote buying. Anong klasing paliwanag yan? Kaya tuloy, ito may mga post ng isang retired PME General, si General Carlos Kita. Sabi niyo, sagot ni Chairman Garcia ng Comelec, encrypted daw ang boto para di magamit sa vote buying. Secret daw. Is this fair? Napaka, I don't know anong klaseng paliwanag ito. Masyado nilang minamaliit ang katalinuhan ng Filipino voters. Anong kinalaman ng vote buying doon sa ibinoto mo, kailangan mo ng resibo. Dapat makita mo yung resibo, yung pangalan ng ibinoto mo. Bakit ibang lumalabas? Encrypted? Anong kinalaman ng vote buying doon? Masyado nilang minamaliit ang ating mga OFWs. Ang tingin nila sa mga OFWs, nabibili nila ang boto. Sobra naman yun. Okay, ito pa. Dagdag na post ni General Carlos Kita. Sabi niya, Chairman Garcia, ano ba mas mahalaga? Proteksyon sa vote buying o proteksyon sa boto ng botante? Sino ang kakampi mo? Anong mahalaga? Proteksyonan yung boto o proteksyonan from vote buying? Di ba dapat proteksyonan mo ang boto? So, sa tanong, sinong kakampi ni Comelec Commissioner Garcia? Alam na natin. Klaro. Then, ano pa ito? Last post na lang ni General Carlos Kita. Sabi niya, Comelec Chairman Garcia solve vote buying. Comelec Chairman Garcia gustong isolve ang vote buying. Don't use it to justify secrecy of votes. We demand transparency. Ang nakakatakot po, yung lumalabas, boto mo, solid Duterte, lumalabas, mga kandidato ng alyansa. Anong ibig sabihin nun? Tapos encrypted? Ay, nako. Nakakadismaya. Ito, isang opisyal, ang pangalan niya is in-interview, Ayan Jeyonaga, dito sa Facebook reel is may logo ng Republic of the Philippines Embassy. So, parang embassy official ito o Comelec official. Tinanong, bakit nagkakaganon? Iba ang ibinoto, iba ang lalabas, ibang pangalan ng kabilang kampo. Sabi niya, actually, it's part of the process. It was designed like that. Ano ba? Pakinggan natin May kumakalat po na post about how the person here in Singapore just voted. Tapos may lumalabas po na code na lumalabas po yung mga names ng hindi daw niya binoto. Ano po yung assessment natin? Okay. So actually part siya ng process. It was designed like that. Diba sir, may kumakalat po Grabe. na post about how the person here in Singapore just voted. Tapos may lumalabas po na code na lumalabas po yung mga names ng hindi daw niya binoto. Ano po yung assessment natin? Okay. So actually part siya ng process. It was designed like that. Hindi ko po maintindihan. It's part of the process. It was designed like that. It was designed para i-disenfranchise ang ating OFWs. Grabe. Magbasa tayo sa mga comments. Mas
Mas prangka pa itong sagot ng embassy official na ito, Ian Gionaga. Part of the process. Kaya lang, ipaliwanag, bakit part of the process? Yung integrity ng boto, ma-proteksyonan ba? Bakit ibang lumalabas? Yun ang napakalaking tanong. Bakit ibang binoto, iba ang lumalabas? Okay. Comments. Mar Baisa. Design like that or design for cheating? Lokohin nyo, lelang nyo, panot. Yun na yun. Charles Buaron, back to manual voting. Mas mabuti pa. Kasi maganda naman ang nangyari noong 2022 na election. Manual voting lang. Oh, napakaganda. Bakit in-online voting pa na ganito nagkakagulo? Jacqueline Sornier Divaras, part of the process, it was designed like that, then no to online voting. Huwag na lang ituloy. J. Antipolo, what kind of process? It means it was pre-programmed? Parang ganon, pre-programmed, iba ang lumalabas. Di huwag ka na lang bumoto. Para kang nagdeposito ka ng pera sa bangko, i-check mo ngayon, kung pumasok sa account mo, dapat lalabas yung amount dineposito mo para mapanatag ka. Ganito lang din ito, yung online voting. Binotohan mo, Duterte plus 2. O dapat, makikita mo, lalabas yung binotohan mo. Eh, ibang lumalabas. Talagang kalukuhan. Part of the process, it was designed like that. Lukuhin nyo ang lelang ninyo. Primo Canlas. The system is cheating no matter what you say or explain. Ito, nagkabuhol-buhol na talaga sila. Dennis Barabag. Ano kamo? Part of the process? It was designed like that? What do you mean, sir? This is election, not part of that your design like that. It seems that this machine is not good enough for this election. Ayan, yung paliwanag ni Sassasot, hindi naman daw nangangahulugan na automatic dayan. Nagkaroon lang ng technical sloppiness o technical kabubuhan. Kaya nagkakaganito. Pag-usapan natin itong article ni Professor Malo Tiquia sa Manila Times today. So, sa iyang post, 1 hour ago, sabi niya, my column today, 15 April 2025 in the Manila Times. Ang title niya is, we need an IME in the Senate. Kasi, formal na pong inendorso ni BP Inday Sara ang kandidatura ni Senator Amy at mixed reaction ang mga supporters ng Duterte. Mayroong sabi, never to Marcos again. Meron ding, yes, strategic move. Iboto namin si Amy. So ito, i-discuss lang natin para nasa inyo na po. Kung ayaw nyo pa rin iboto, okay lang. May kanya-kanya tayong kalayan. Kaya lang, ako naman, agree ako dito sa point of view ni Professor Malo Tiquia. So, ibasa ko lang. An IME is needed in the Senate. She is a player most watched and observed because she is a Marcos. She tilts the balance. She will tell you the king has no clothes in so many ways that you think she is being pleasant when in fact she has launched several knives. The brother will end his term in 2028, 3 years after the May 12 elections. If she makes it back to the Senate, she will end her second term in 2031. As earlier cited, she has 3 years to clean up the mess again. Can she? Will she? Marcos Sr. never worried about Amy
he knew. Magpapabudol pa ba tayo ulit? It is our choice, but this time, wide-eyed and calibrated. If she wins because of the Duterte base, she must follow through or else that redemption will sink with her. But think about it, this time, we dictate the terms of support. Galing. Isa sa mga hinahangaan kong political analyst is itong si Professor Malutikian. Napaka-fair, napaka-objective niya. Dali, tignan ko lang itong article niya. Mahaba-haba yung... Okay, so, yung binasa ko is summary. Bigyan natin ng tsansa si Amy, kailang tayong mag-dictate ng terms. I believe VP Sara has learned her lessons. This is a very strategic move. At first kasi wala na akong wala na akong aura o amor kay Senator Amy. Talagang wala na talaga. Ayoko na siyang iboto sa totoo lang. Ang pinagpipilian ko sa plus 2, Duterte plus 2, Hunasan, Villar, or Norberto Gonzales. O pwede rin si Colonel Allen Capuyan. But nung inendorso ni VP Sara si Senator Amy, nakita ko yung strategic perspective. Ang strategic po kasi, huwag ka lang titingin sa harap mo. I-widen your vision. Kaya nga strategic . Taas ang panlantaw mo sa Bisaya. We need it. Kasi, ang next na madugong labanan is yung impeachment trial na connected ito sa mas mabilis na pagpabalik kay PRRD dito sa Pilipinas. Kung matalo si VP Sara sa impeachment trial, dahil kulang tayo ng senador na mag-acquit sa kanya, the end of everything. Kung hindi na siya makatakbong presidente by 2028 dahil na-convict siya sa impeachment, wala na. Pati si Tatay Digong wala nang pag-asa yun na makabalik. Kaya lang, pag nanalo siya sa impeachment trial at mag-presidente by 2028 si VP Sara, mas madali pong makabalik si PRRD. Yan ang nakikita ko. Kaya kailangan natin kasi yung Duterte, talagang boboto tayo. Ako, boboto. Kaya lang, paano tayo makasigurado na yung Duterte mananalo? Lalo na ngayon, na yung nangyayari sa OFW online voting na nagkakagulo na. So itong move ni VP Sara ngayon na bigla siyang nag-endorso ng dalawa. Nandun pa rin yung Duterte. Hindi naman nawawala yung Duterte. Sayang naman yung dalawa pang boto. O bakit hindi natin kumpletuhin? Kaya ang ginawa ni VP Sara, tinignan niya yung mga kandidato na pwedeng makatulong sa kanya sa impeachment. Itong si Amy Marcos, si Camille Villar, mga members ng Nacionalista Party, na itong mga Villar family talagang malapit na kaibigan ng mga Duterte. Nagsalita na nga sila laban sa pag-aresto kay PRRD. Kaya most likely, may malaking pag-asang manalo itong Amy Marcos kasi nasa number 12, number 13, medyo alanganin lang. Kaya lang ito, magkaisa tayo sa pamamagitan ng endorsement ni VP Sara. Maraming DDS na maniwala kay VP Sara at isama natin ang Villar at saka Amy. Sayang din yung dalawang senador na boboto para sa kanyang acquittal. Ang laking ko na yan.
Ang laking dagdag yan, Amy Marcos and Camille Villar. O idagdag mo na si Mark Villar, yung incumbent. O, incumbent Robin Padilla, Senator Mig Zubiri, Senator Villanueva, Ligarda, and then ito na pa, plus PDP, Bato, Bongo, sana makapasok si Congressman Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, para masigurado natin na manalo tayo sa impeachment. Kaya kailangan Amy Marcos and Cynthia Villar, magtiwala tayo sa wisdom ni BP Inday Sara. Pag-usapan natin ngayon yung controversial na itim campaign ads ni Senator Amy Marcos at BP Sara. Sino bang utak nito? Sino bang nagplano? Ba't itim? And then, pag-usapan natin yung bakit nag-decide si BP Sara and most likely si PRRD, bakit nila inendorso si Senator Amy Marcos. Okay. So, unahin muna natin yung utak sa itim campaign. Marami ang ibig sabihin ng itim, ha. Una, Inday trust Amy Marcos. Yun. Ano ba? Ipaglaban ang tama, itama ang mali. Then may dalawa pa, nakalimutan ko na. Basta yun ang itim. Napakaganda. Very short lang. Less than a minute siguro. Kaya lang yung mensahe niya, grabe. O sige, i-review lang natin. Pakinggan natin yung itim campaign tapos pag-usapan sino ang mastermind nito. Senator Amy Marcos. Itim. Maglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Ginigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iba number 39 sa Baroda, Senator Amy Marcos. Okay, so itim. Ito may sumunod dito. Daryl, unsa imong nabuhat nga sala giingnan man ka tambalos-los ni BP Sara. Okay, ang duda ko, suspitsa ko, si Direk Daryl Yap ang utak ba? Dahil magaling na direktor eh. Kaya lang ito, may bagong virtual press conference si Senator Amy. Siniwalat niya sino ang utak, sino ang may concept. Ito, basahin ko itong post ng ABS-CBN News 24 minutes ago. Sabi niya, in a virtual press conference, Senator Amy Marcos says, Sara Duterte is behind the itim concept of the Vice President's political advertisement endorsing her re-election. Senator Marcos says she has long been fiscalizing and critical of her brother's President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Senator Marcos goes through the list of many issues where she differed with her brother's administration. Hindi na tama ang landas ng administrasyon. Malaking trahedya para sa amin ito. Yun po ang payag ni Senator Amy. Lantaran niya ng kinontra ang kanyang kapatid. So, hindi ko na pakinggan yung virtual press conference. Kaya lang magbibigay ako ng update mamaya. Inisa-isa niya na yung mga hindi magandang ginagawa ng kanyang kapatid. Iba na ang tinatahak na landas. Okay? Magbasa tayo sa mga comments, ano?
So, wala pa rin. Dito sa mga comments, marami pa rin ang hindi naniniwala kay Senator Amy Marcos. Mali Batin, grabing itong si Amy, walang hiya. Marceline Columbano, no vote to Amy Marcos. Roel Cordero, not interested, basta doon kami sa tunay at tapat na naglilingkod sa taong bayan. Mark Paras, nasa top 12 ba ang lola nyo? Okay, so punta tayo sa mas malaking katanungan, bakit inendorso? I believe may basbas si PRRD sa pag-endorso ni BP Sara kay Senator Amy. Di ba, bago lang siya galing doon sa Netherlands? Maliban sa pinaghanda ng defense team, naniniwala ko, nag-usap itong mag-ama tungkol sa gagawin nilang strategy ngayong midterm election. Di ba, nagbanggit si BP Sara na nagpapasalamat siya sa nangyari. May konting sarcasm kay PBBM na pinasalamatan niya si BBM dahil sa nangyari, nagka-restore yung relationship ng dalawa, yung mag-ama ba. Noong una, hindi nakikinig din Mayor Sara kay PRRD. Kaya kung ang masunod pa nung 2022 election, gusto ng ama, tatakbo ng presidente si Mayor Inday Sara. Hindi siya nakinig. Sumuway si Mayor Sara, sumuway. Ito, ano sila. Kasi kung sumunod pa si BP Sara sa gusto ng tatay niya, wala sanang ICC ngayon, wala sanang Tatay Digong na nasa kasi ang presidente ngayon, BP Sara. President Sara ngayon. Kaya lang, siguro, BP Sara has learned her lessons. Nag-usap ang mag-ama. At nagkasundo. Kasi na-restore na yung relationship Father and daughter, and I believe, hindi lang father and daughter yung relationship na restore, kundi yung political moves nila, nagkasundo na rin. At ito yung napagkasundoan. Naniniwala ko na may basbas si PRRD. Ginawa nila ito. Ang unang nagtaas ng kamay ni Senator Amy, si Senator Robin Padilla. Hindi gagawin yun ni Senator Robin Padilla na walang basbas si PRRD. Tapos sumunod na, ito na, itim campaign. Kaya, nasa inyo. Kung ayaw nyong botohan si Senator Amy, that's part of democracy. Ako, bobotohan ko si Senator Amy kasama si Camille Villar. Kasi yung dalawa na yan, malapit nang manalo. Konting push na lang mananalo. Alam ni BP Inday Sara, alam ni PRRD, na hindi lahat yung Duterte ay mananalo. Let's face reality. Kung may makalusot yan na 4, maswerte na. Sino yung 4? Bato, Go, Marcoleta, either Salvador or si Atty. Vic. Let's face reality. Kahit mag-vote straight pa tayo, meron at merong may ihahalo na iba. Kaya, practical, ayun, nandyan si Amy, may pag-asang manalo kasi number 12, number 13 siya ngayon. Nandyan si Camille Villar, may pag-asang manalo. Kung suportahan nila itong, actually, sinuportahan na inendorso na. Amy and Villar. Konting post, mananalo. Na-insured ng dalawang senador, Marcos and Villar.
Tapos, Bato and Go, 4 na. Kung makalusot pa si Congressman Marcoleta, Philip Salvador and Atty. Vic, 7. O di, konti na lang ang idadagdag para makakuha ng 9. Kailangan natin ng 9 votes para ma-acquit si BP Sara sa impeachment trial. Okay? So, it's a chess game. Sinong chess master? Walang iba. Grandmaster, si Tatay Digong natin. Magtiwala tayo kay Tatay Digong. Hindi niya ipapahamak ang mga supporters niya. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag-suporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito.